pag talagang nakatutok ka sa suliranin ng ating sambayanan, talagang isi-set aside mo yung impeachment. Because what we need now is unity. What we need now is to rally behind the flag of the Filipino people, to rally behind the constituency, the citizens of the Philippines. So iset aside muna sana nila at pagtuunan nila ng pansin ang gobyernong ito at tulungan nila ang executive at sabihin at tanungin nila, Mr. President, ano ba yung gustong emergency powers mo ba, legislation, resolution, or whatever we can help, whatever we can do to help? Nag-offer ba yung Senado? Nag-offer ba yung House of Representatives for solutions kahit temporary? Wala. Oh. Tsaka number one pa rin problema si VP Sara para sa kanila. VP Sara pa rin ang problema, siya ang kalaban Sir AB. Oo, VP Sara at saka yung mga kaalyado ni VP Sara, tingnan mo ngayon, yung 18 Marines, sila na ngayon ang iniipit. Parang sila na yung mga may sala, parang sila na yung mga akusado at yung NBI ay nag-ahastang mga defense lawyer ng mga akusado na nandun. I mean, this is beyond words, MJ, no? We have become what I feared, that we are already a failed state because our institutions are no longer functioning to the mandate that were given to them by law and by the Constitution. So wala na talaga. I don't know kung tama si VP Sara nung tinanong siya about 2028 doon sa lamay ni Bong Duterte. Meron pa ba tayo Pilipinas in 2028? No? Wala pa ng gera sa Middle East noon. Ngayon, tingnan mo, sumadsad na 60 pesos ang palitan ng piso at dolyar. People do not know. Almost 40% of fertilizers are produced in the Persian Gulf because fertilizers, nitrates, and phosphate-based fertilizers are byproducts of the petrochemical refining industry, especially nitrogen-based fertilizers. Maghuhunyo na. Magtatanim na ang ating mga magsasaka. Tapos hindi sila sigurado na meron silang abono, meron silang fertilizer in the middle of the harvest season. So paano ngayon yan? Magtatanim pa ba sila and risking na wala silang magagamit na fertilizer? Diba? Opo, So, crisis. Ang susunod nito will be food crisis. Ano bang masasabi niyo po sa isang leader na medyo under sa kanya yung isang government, tapos parang alam mo yung laban bawi na kasi nga meron ng pinag-aralan ito ng mabuti, pinagbigyan ang hiling ng mga tsoper. In fact, matagal na silang humihiling ng taas pamasahe. Tapos after nun, bigla na lang itinigil. Ito ba'y may nakikita kang parang plano lang ba ito na pampapogi? Bakit hindi ba ito nakonsultang presidente bago pa mag-decide ang kanyang gabinete? Unang-una, wala tayong ibang magiging nakikitang rason dyan. Yung failure of government at failure of management. Kasi you are supposed to know what the right hand is doing and what the left hand is doing, and it seems na wala silang GC, no? Ayun na nga kay Senator Amy Marcos. Kasi itong hinihingi nilang dagdag pasada, if I'm not mistaken, Admar, matagal na to wala pa itong sigalot dyan sa Middle East. Hinihingi na ito ng ating mga kababayang driver at mga tsuper, no? So ewan ko bakit nag-release na nga ng guidelines ata yung LTFRB, no? At hindi ata umabot ng half a day or isang buong araw, lumabas na naman yung executive order ata yun na nagsususpende doon sa taas pasahe, no? So dito natin talaga makikita na hindi sila nag-uusap, no? At wala talagang klarong framework at in fact until now hindi natin naririnig na meron na talaga silang contingency plan or contingency framework patungkol doon sa nangyayari dyan sa Middle East. And in fact, until now, we did not see nor did we hear, hindi natin narinig o nakita na nag-convene ang presidente ng isang task force na dapat sana ay
composed of major government departments na tutugon sa anumang issue na haharapin pa natin, because this is just the start of our economic hardship, Admar and MJ. At Opo. tila walang ano eh. They're like, again, headless chicken running around in circles. Opo. Gaano po kahalaga, no, sa isang gobyerno na yung isang leader, kahit siguro sa organisasyon, or ito na lang, sa gobyerno na lang po, na yung leader mo ay andyan at magpapalabas ng mga pahayag. Ang ina-expect kasi ng taong bayan dyan yung solusyon sa kanilang mga problema. Pero imbis na solusyon minsan yung maririnig, parang mababanggit pa na parang di alam kung ano ang gagawin, lalo na sa parte po ng communication. Mas maigi pa nga na wag na lang magsalita ng ganyan. Pero minsan nalalaman kung meron ba talagang alam ang isang leader, dahil ang lumalabas sa kanyang bibig problema. Wala kang nang nakikitang direktang solusyon doon sa problema at mapapakamot na lang sa ulo. Tama, no? It seems na itong ating Pangulo ay hindi grounded, no? Ilang beses na nating sinasabi ito, hindi lang dito sa programa ninyo, na he's not in touch with reality. Tingnan mo. Una niyang sinabi, everything is normal. Dapat daw hindi magpanik kasi nga ito patungkol ata yun sa pagkain, and we have enough supply daw ng petrolyo. Tapos bigla naman kinaumagahan sinasabi niya the Philippines daw is ano bang ginamit niya na termino, doing pretty well, parang ganun. Pero ang nakikita natin may nakita ako dito nga sa amin nung kanina lang, papunta ako sa isang meeting, 112 na yung presyo ng diesel at 96 to 98 pesos per liter ang gasolina. Ano bang everything is normal diyan? Ano bang we are managing quite well? Hindi na ito normal eh. So, ibig sabihin, he doesn't really know, itong si Bongbong Marcos, what is really going on, and ano talaga yung totoong hinanakit at totoong pangangailangan ng sambayanan na in this moment of our history. Opo, pero napakarami po ng problemang malapit sa bitukan ng ating mga kababayan. Yet parang ang inaatupag ata itong patungkol sa issue ng politika, lalo na itong impeachment. Tama, no? In fact, ako, sabi ko na nga, Admar, no? Tingnan mo, ha? Nagpasa ng resolution ang House of Representatives authorizing the Committee on Justice na kahit naka-recess yung Congress, ay pwede pa rin mag-conduct ng mga hearings, no? Ang Committee on Justice. Wala naman tayong problema dyan, Admar. Kung walang krisis na kinakaharap, not just our country, but yung buong mundo. Meron naririnig ba tayo na nagpatawag ng special or emergency session ng Congress, itong si Bongbong Marcos? Kung ibang presidente yan, in fact, ngayon nga ata, the Australian Parliament at the British Parliament ay mayroong mga emergency session, precisely because they want to be on the same page, no? Para magkatugma ang mga safety nets or ang mga contingency measures na gagawin sa bawat departamento. For example, Department of Labor, Department of Migrant Workers, Department of Finance, DSWD, Department of Transportation, LTFRB, yung ating Civil Aviation Authority, yung AFP, yung repatriation. Hanggang ngayon wala. In fact, Admar, hindi na ito dapat ganito because alam na natin na mangyayari talaga ito because ginawa na ito ng Israel at ng mga Amerikano on June 13, if I'm not mistaken, yung 12-day war, doon last year, 2025. That was almost 9 months ago. Meaning to say, dapat sana may nakahanda ka ng template at contingency plan na pagka bumalik, no, or lumaki. Kasi alam na natin na this will happen. It was not a question of if, but a question of when. So dapat, 9 months before that, you have 9 months to prepare.
Pero hanggang ngayon, wala. It took the Senate. In fact, I think it was the Senate on March 12, no, calling on the executive to furnish them a copy of the contingency framework ng executive. They were given 15 days. Ewan ko kung mayroon na silang na-come up na contingency framework, Admar. Po, Sir AB, may gabi. Sa ibang balita naman tayo, sa ibang paksa naman. Anong masasabi mo ngayon na mukhang dito na masusubok yung foreign policy ng Pilipinas? Dahil batid namin na bisag diha sa Sugbo, diha sa Atua sa Cebu, mahal na rin po ang presyo ng produktong petrolyo. Perting mahalag yun, by MJ. Perting kamahal. 112, no? 112 pesos per liter ang diesel. 96 ang low octane at 98 yung premium. And in fact, meron akong naririnig no, na umaabot na sa 120. At saka, hindi lang yan na MJ, no? We are low on supply of cooking gas. If you go back doon sa announcement ni Bongbong Marcos sa ating stocks daw no, ng produktong petrolyo, naglalaro ang diesel at gasolina at yung gas, no, yung kerosene between 40 to 60 days, no? Pero hindi natin napapansin na nung sinabi niya yon, yung ating LPG or cooking gas lang na stocks is only 29 days. And that was probably March 3. Ngayon nasa March 19 na tayo, 16 days later. So meaning to say, yung 29 days mo na buffer stock at that time minus 13 or 16, nasa 13 days na lang. Even India, if you look at the news, yung India ngayon, nagsusuntukan na sa linya ang mga tao doon kasi nag-aagawan sa panggatong, yung firewood. Kasi hindi na rin sila makabili ng LPG, yung cooking gas. Now that is, hindi siguro yan medyo nakikita natin, but it has a domino effect doon sa cost of production sa ating mga maliliit na karinderya, sa ating mga may bahay, sa ating mga maliliit na negosyo at saka sa ordinaryong Pilipino na hindi maka-afford ng mga electric cooking appliances dahil mahal nga yung kuryente. And then, tataas na naman yung singil ng kuryente. This is an economic collapse that we are seeing kung hindi ito maagapan na kaagad, MJ. Opo, kaso nga lang, Sir EB, mukhang tali tayo sa US ang US ang dahilan ng giyera ngayon sa gitnang silangan. Damay-damay na ang Pilipinas. Anong tingin mo, sir? Ayun na nga you were asking me about the foreign policy. No? Dito na na-approve yung independent foreign policy ni former President Duterte. Dito na na-approve yung mga sinasabi natin at yung mga kasama natin na dapat hindi tayo belligerent, friend to all, enemy to none. Alam mo ano nangyayari ngayon? Okay? Nagmamakaawa tayo sa China at sa Russia para bentahan nila tayo ng produktong petrolyo. Pero hanggang ngayon, itong si Gibo Chodoro at si Jay Tariela ay nagdadrama pa rin dyan sa South China Sea. Yung Russia na supposed to be, meron na tayong bilateral ties noon because of the helicopter purchase na nakansila. Ngayon doon pa tayo nagmamakaawa, nabentahan tayo. Bakit hindi kayo doon sa Amerika na kanilang kinikilingan? Bakit hindi doon sa Canada? Yung Europe nga, pati sila naapektuhan na rin. Una pang nagka-problema yung Europe because again, they source most of their oil, especially liquefied natural gas, dyan sa Persian Gulf. Ganon din tayo. And in fact, our neighbors, yung China nga has already said that they are halting, no? Hinihinto na nila ang pagbenta for export ng kanilang produktong petrolyo. So dito talaga, I mean ako kung ako lang dapat hindi bentahan ng China at Russia ang Pilipinas, Admar don't get me wrong, pero dapat matuto tayo Dapat we have to take the bitter pill para matauhan tayo na yung mga ginagawang pulisiya ni Bongbong Marcos sa yung foreign policy niya talagang hindi nakakatulong sa kabubuan ng ating sambayanan. Opo, tsaka hindi naman nawawala yung claim natin sa mga disputed territories. Pero pag-uusapan kasi natin yung hierarchy ng mga priorities, wala po. Kahit sa survey nga, Sir EB,
West Philippine Sea issue sa pangunahing concern ng masang Pilipino. Tama, no? Nasa number 8 lang ata yan sa top 10 na issues, no? At una na nga dyan is yung kahirapan, yung pagtaas ng presyo ng mga produkto, especially food, yung kawalan ng trabaho, at saka yung pang-apat pa nga, hindi nga top yung corruption eh. Yung corruption nga pang-apat eh. Kasi yun na nga, sabi mo kanina, ang issue talaga na tinitingnan ng ating mga kababayan, yung top 3 talaga is yung nasa malapit sa bituka, no, na malapit sa sikmura. And it seems na wala silang ginagawa ngayon at hindi natin nakikita na seryoso ang gobyernong ito na kahit man lang konti ay maibsan yung dinaranas ngayon na paghihirap ng ating mga mamamayan na in the next few weeks, no, and even months, if I argue na magpapatuloy pa itong sigalot na ito because Iran has now intensified its retaliatory attacks, no, against the gas fields of Qatar, talagang ewan ko, hindi ko na alam, MJ, anong solusyon ang nakikita natin because I cannot see any solution. Okay lang yan, Sir EB. Meron naman tayong ironclad na ugnayan sa US. Okay na yun. Fights na yun. Ay, wala yung ironclad na yan. Siguro, ano ba yung taya? Ano ba yung rust sa Tagalog? Kalawang. Kalawang. Tingnan mo si Mr. Trump calling on his allies na tulungan yung Amerika na ma-free yung Strait of Hormuz. Yung kaalyado nga, yung NATO nga, na kaalyado ng Amerika, hindi nga siya pinansin eh. Sino bang US ally ngayon na nagsasabi, okay, we will help you, we will send you our warships? Wala. Pati nga ang China, inaalok na ni Mr. Trump na tulungan din sila. Dahil doon nagkadepende daw yung China, hindi niya alam yung mga Chinese destination ng mga tankers ay pinapayagan na makalabas sa Strait of Hormuz. Kahit yung hindi mga Chinese flag vessels, pinapayagan. Basta Chinese yuan ang ipambayad mo. Tayo, nakatali tayo sa Amerika, wala talaga tayong magagawa. Tsaka sa atin, espiya ang mga Chinese kalaban, Sir EB. Yun na nga hanggang ngayon, espiya, ano pa ba yung mga drama-drama nila, harassment, kung ano-ano na lang ang gusto nilang ipamukha sa atin, samantalang mulat na ang mga tao at mga Pilipino na wala talagang patutunguhan itong pinagagawa ni Gibo Teodoro at ni Jay Tariela. And in fact, until now, pati yung Chinese Embassy hanggang ngayon, napakasama ng kanilang sagutan pa rin nito si Jay Tariela. Nakakahiya talaga. I'm really, really embarrassed as a Filipino now. Kaya naman daw, Sir EB, na solusyonan itong problema natin sa langis at pagsabayin naman yung impeachment. Ito, narinig ko yan kay Congressman Ridon. Sa bagay, siguro kaya din nila kasi wala naman silang ginagawa. So kaya rin nila. Kasi pag talagang nakatutok ka sa suliranin ng ating sambayanan, talagang isi-set aside mo yung impeachment. Because what we need now is unity. What we need now is to rally behind the flag of the Filipino people, to rally behind the constituency, the citizens of the Philippines. So iset aside muna sana nila at pagtuunan nila ng pansin ang gobyernong ito at tulungan nila ang executive at sabihin at tanungin nila, Mr. President, ano ba yung gustong emergency powers mo ba, legislation, resolution, or whatever we can help, whatever we can do to help? Nag-offer ba yung Senado? Nag-offer ba yung House of Representatives for solutions kahit temporary? Wala. Tsaka number 1 pa rin problema si VP Sara para sa kanila. VP Sara pa rin ang problema, siya ang kalaban, Sir EB. VP Sara at saka yung mga kaalyado ni VP Sara, tingnan mo ngayon, yung 18 Marines, sila na ngayon ang iniipit. Parang sila na yung mga may sala, parang sila na yung mga akusado at yung NBI ay nag-ahastang mga defense lawyer ng mga akusado na nandun. I mean, this is beyond words, MJ. No, we have become what I feared, that we are already a failed state because our institutions are no longer functioning
to the mandate that were given to them by law and by the Constitution. So wala na talaga. I don't know kung tama si VP Sara nung tinanong siya about 2028 doon sa lamay ni Bong Duterte. Meron pa ba tayo Pilipinas in 2028? No? Wala pa nga yung gera sa Middle East noon. Ngayon, tingnan mo, sumagsad na 60 pesos ang palitan ng piso at dolyar. People do not know. Almost 40% of fertilizers are produced in the Persian Gulf because fertilizers, nitrates, and phosphate-based fertilizers are byproducts of the petrochemical refining industry, especially nitrogen-based fertilizers. Maghuhunyo na, magtatanim na ang ating mga magsasaka. Tapos hindi sila sigurado na meron silang abono, meron silang fertilizer in the middle of the harvest season. So paano ngayon yan? Magtatanim pa ba sila and risking na wala silang magagamit na fertilizer? Diba? Opo, So, crisis. Ang susunod nito will be food crisis. balikan ko lang Sir EB, no, sa Iran-US Israel conflict. Sinong panalo dito? Kasi marami nagsasabi China daw ang number one na nakikinabang sa gulong ito dahil naipapakita o nauubos raw yung war armaments ng Amerika. Well, unang-una, MJ, no? I don't believe na merong winner. Sa giyera, in war, there are no winners. All of them are losers, even the winners. And we see that now. America is suffering, Israel is suffering, Iran is suffering, so nobody's winning. Pero kung titingnan mo geopolitically, ang big winner dito, hindi China. Ang big winner dito is Russia. Do you know that Russia now is earning just by the increase of the price of petroleum sa world market? Russia is now enjoying about 150 to 200 million dollars a day na dagdag kita dahil sa paglobo ng presyo. Pangalawa, temporarily, yung sanction ng US against Russian oil have been lifted. So meaning to say, Russia now can sell to anyone at the price they want them to sell. Kasi it is now a supplier's market because, law of supply and demand. Pag kulang yung supplier ang nagdidikta magkano ang presyohan nila. And militarily, economically, Russia is the big winner here. And militarily, it is also a big winner because yung missile defense systems na nasa Ukraine are now being shipped out to Israel to protect Israel. So militarily, economically, Russia is the big winner. Second winner is China. Geostrategically, geopolitically, China now is the winner for two reasons. Number one, they now know the weaknesses of the US military. Alam na nila yung weakness. Number two, China now is being considered as the adult in the room. With all this bravado by Mr. Trump and the resolute of the Iranian people na handa silang maubos, only China can be instrumental in a permanent solution dyan sa Middle East. So now China has the moral high ground. Now China has the political influence. Everyone now is looking up to China, especially na yung sinasabi ng Iran na pwede kayong lumabas dyan sa Hormuz Strait, pero ang ibabayad ninyo sa produkto ninyo, Chinese yuan, hindi dollar. Killing the American economy further by accelerating the de-dollarization and killing the petrodollar. Opo, marami din po Sir EB nagsasabi na kung matapos daw itong conflict na ito, ang rules-based order ay matatanggal na since nung panahon ng Cold War. Anong masasabi mo doon, sir? Actually, yes, no. Yung rules-based international order na laging ginagamit, no, nitong mga American boys dito sa Pilipinas, yung rules-based international order naman
Admar at MJ, nakikita naman natin na applicable only to everyone except America because yung rules-based international order is America makes the rules and the rest of the world should follow its order. So meaning to say, yung American hegemony, yung pagiging unipower, no? Pagiging solo na superpower ng Amerika is already numbered. And in fact, it will never be the same again. At tama ka, yung American hegemon will be demolished after the conflict. Pangalawa, yung ekonomiya nila will be reeling from a recession, probably a depression if oil goes to 200 or even $250 per barrel, and which analysts say na pwedeng maabot yan in the next 3 or 4 weeks pag hindi talaga, wala talagang nakikitang solusyon dyan at nag-intensify pa yung palitan ng strikes, no, between Israel, US and Iran. So tama ka, this is the end of the American empire, this is the end of American military interventionism, and in fact this is also the end of the presidency of Mr. Trump because I think by November mananalo na yung mga Democrats sa Senado at sa lower house, and sabi nga nila the first order of business for them will be to impeach Mr. Trump. At ano masasabi mo, sir? Tapos na raw ang unipolar order, multipolar na raw. At yun nga, nabanggit mo, laos ng US. Yes, no, kasi nga, if you look at, this is not, well, again, this is a war of Israel's making na sinuportahan ng Amerika. This is a war of choice by the Americans. Okay? Pero, alam mo, kung titingnan mo, yung BRICS, it's Brazil, Russia, India, now Iran, China, and South America, and 10 other permanent members, if I'm not mistaken. Ito din ay gusto nilang tibagin ang multipolar world, no, yung two great powers din na Russia and America at yung mga middle powers, no, na India at saka Iran at saka yung lesser powers, no, na sumama diyan sa BRICS, no. This is their attempt, no, na kasi nga China imports about 50% of their oil requirements doon sa Persian Gulf, no. China has about $300 billion of investments, no, sa lahat ng klaseng mga proyekto diyan sa GCC countries. China has made excellent bilateral relations with the Gulf countries, and in fact China was instrumental doon sa pagdialog ng magkatunggali talaga ng two branches of Islam, yung Sunni of the Saudi Arabians at yung Shia of the Iranians. No, it was the Chinese who brokered yung re-establishment of or the warming of relations between Saudi Arabia and Iran. So tama, no, yung unipolar order, yung unipolar world will no longer exist. It's now accelerated into a multipolar and a multinodal world, no? If I am to borrow Ambassador Chas Freeman's description of the new world order that's emerging dito ngayon sa nangyayari. Tingin mo, Sir EB, bakit dapat kailangan sumabay ng Pilipinas sa trend ng multipolar order? Alam mo, MJ, matagal na tayong dapat sumabay, no, na talagang magiging decolonize na talaga yung mindset ng ating mga kababayan, lalo-lalo na yung ating nasa liderato. Inumpisahan yan ni former President Duterte, nag 180 degrees na turnaround itong si Bongbong Marcos. Now Filipinos realize that Asia is the future, Central Asia is the future, the Global South is the future. And in fact, now you see Europe is crumbling. NATO is crumbling. NATO will either be dismantled or will be weakened into just a paper alliance. No, until now, we can even see na wala silang nagawa doon sa Ukraine against Russia. Pinagtulungan na nila yung Russia, but Russia is still winning. So this is proof positive na dapat ang Pilipinas, tingnan mo naman, we are connected to the Asian economy. We're joined at the hip. Kaya nga, very successful yung Vietnam. Ako, inuulit-ulit ko talaga to. Yung approach ng Vietnam na may madugong enkwentro, may madugong history
conflict because of territorial disputes with China. Pero nakalimutan nila lahat yun at na meron silang bilateral relations na ngayon na ang ganda doon sa Parasil Islands. Ang ginawa ng Vietnam, yung two superpowers, in fact, three superpowers. Meron silang relationship with the US, relationship with China, relationship with the Russians. At ngayon, they are enjoying yung Vietnam. Yung Vietnam kasi, it's called bamboo diplomacy. Strong but very flexible. Yun sana ang ating dapat gawin. At yung Vietnam model talaga, ang dapat nating gamitin. Tingnan mo, even sa Spain. Sa Spain, yung Timor-Leste can go to Spain without requiring a visa. Timor-Leste yan, ha? Pero tayong mga Pilipino who once was a colony of the Spaniards for 300 plus, almost 400 years, you have to apply for a visa. Ganon ka unfair ang ang tingin ng mga imperialist powers sa atin. So dapat na magbuklod at maghawak kamay ang mga bansa, no, na noon ay nagiging subjects at nagiging alipin ng mga imperialistang bansa na ito sa Europa at ng Amerika. So, chairman po tayo ngayong taon ng ASEAN. Ano sa tingin mo ang kainaman niyan para po mapagtibay, no, ng Pilipinas ang ating ugnayang geopolitical sa ating pong mga kapitbahay? Yun na nga ang problema, MJ, no? Titingnan natin kung meron bang mga senior or heads of state ba talaga. It's scheduled for April ata, on early May. Titingnan ko at yung ASEAN, meron yung mga side summit eh. Yung ASEAN of the 10-member economies or 10-member countries at saka yung ASEAN plus 3. No, yung ASEAN plus 3. Yung 3 dyan is South Korea, Japan, and China. So, tingnan natin kung if they can pull it off at pupunta rito lahat ng heads of state ng ASEAN at lahat ng heads of state ng China, South Korea at Japan. Pag merong isang missing dyan at ang pinapadala lang ay mga senior ministers, doon, ano na yun, signal na yun, senyales na yun na wala na talagang trust, no? Wala nang kredibilidad, no? Ang Pilipinas na mangulo or manguna dito sa ASEAN and especially doon sa world stage. You know, we are spending 20 million pesos, MJ, for our bid for a seat, no, as a non-permanent member of the United Nations Security Council. Ang yabang talaga. Ano bang mako-contribute mo sa UN Security Council? You are not a player. Excuse me, Bongbong Marcos. No? You do not have geopolitical influence. At magbibida ka na, mag-a-apply. Gumagastos tayo ng 20 million, no? Para lang sa ego trip mo na magiging membro as a non-permanent member sa United Nations Security Council. Ano bang katangahan yan?